Hindi nyo na ba mabuksan ang iyong SSS online account dahil na-lock na ito or nakalimutan nyo lang ang password? Yan ang ituturo sa inyo kung paano bubuksan yan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung marami na kayong ginawa pero hindi pa rin kayo nakakapasok sa inyong SSS online account at na-lock na ito or hindi talaga gumagana yung password na nilagay ninyo, pwede nyo pong gawin ito. So balik lang tayo dito, punta kayo sa sss.com.ph. Then punta tayo dito sa login. So dito may makikita kayong user ID at password pero hindi tayo maglalagay dyan. So click lang natin itong forgot password. And then may makikita tayong forgot user ID and password. So dito pwede kayong pumili kung member or employer. Pero member lang tayo, so ito yung i-click natin. And then mapupunta tayo dito sa step 1. So meron kayong dalawang option sa pag-reset ng user ID at password ninyo. So pwedeng multi-factor authentication at yung security questions. So baka nagtatanong kayo kung ano ito, so mamaya madidiscuss natin yan. So sa ngayon, itry muna natin i-click itong multi-factor authentication. At kung na-select nyo na, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa step 2, ang paglalagay ng account details. So dito ilalagay nyo po yung CRN or SSS number ninyo. Kahit ano po yung gamitin, CRN or SSS number, pwede po yan. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong proceed. At may makikita kayong ganito, choose authentication. So pwede nyo pong i-click yan. After that, may lalabas po na ganito. So noon meron yang makikitang email address dito. Magsasend sila ng code sa inyong email address. Pero sa ngayon, OTP lang nga galing sa inyong cellphone number yung pwede. So wala tayong ibang option. Ito lang i-click natin one-time PIN through SMS. So i-click natin yan. And then mapupunta tayo dito sa paglalagay ng one-time PIN. So make sure lang na active at nakaka-receive pa ng text yung cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account kasi doon po nila isasend yung OTP. By the way guys, kung hindi na talaga kayo makaka-receive ng OTP dahil nawala na yung cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account, tapusin nyo na lang po ang video na to, baka sa pangalawang step makaproceed kayo doon sa security questions. Pero kung active naman yung cellphone number ninyo, may marireceive po kayong OTP. So bali ganito po yung OTP na marireceive ninyo. So kung ano yung makikita nyong OTP dito, ilalagay nyo na lang po yan dito. Make sure lang na nalagay nyo na yung OTP bago matapos ang 5 minutes na timer dito. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click ang proceed. At mapupunta na po tayo sa step 3. So kung nakikita ninyo, nandito po yung user ID ninyo. So pwede nyo pong i-screenshot yan kung sakali nakalimutan nyo yung user ID ninyo. At para naman sa mga nagtatanong kung pwede ba daw palitan yung user ID ninyo. Ang sagot dyan, hindi po. Yun na po talaga yung user ID ninyo. Kaya screenshot nyo po yan. So dito na tayo sa baba sa paglalagay ng new password at confirm new password. At dapat daw yung password na ilalagay ninyo nasa 8 to 20 characters. At dapat merong number, merong maliit at malaking letra, at dapat meron ding special characters. Kagaya ng mga underscore, number sign, at sign. So ganyan po yung special characters. So kung nagkulay blue na lahat ito dito, ibig sabihin yan okay na po yung password na nilagay ninyo. Pero mas maganda yung password na ilalagay ninyo yung familiar sa inyo at madali nyo pong matatandaan. So kung ganito na may check na dito sa dulo, ibig sabihin yan magkatulad yung new password at confirm new password na nilagay ninyo. So pwede na po kayong mag-proceed. I-click nyo na lang po itong submit. At may makikita tayong ganito na sure ka na ba daw na palitan yung lumang password ninyo. Pero nakalimutan nyo na yun kaya mag-proceed na tayo dito. I-click nyo na lang po itong yes. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, your password has been updated successfully. So pwede na po daw kayong mag-login gamit yung user ID ninyo at yung bagong password na ginawa ninyo. So i-click nyo na lang po itong back to login. So dito ilagay nyo po yung user ID at password na ginawa ninyo at makakapasok na po kayo. At para naman sa mga nagtatanong paano daw kung hindi na active yung cellphone number na nakaregister doon, pwede nyo pong sundan itong pangalawang step.
So i-click na lang po natin ulit itong forgot password. So dito may makikita tayong multi-factor authentication at yung security questions. Kung kanina ito yung ginamit nating multi-factor authentication, ngayon naman itong security questions, baka makaproceed kayo dito. So i-click lang natin yan. At kung na-select nyo na, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos dito, maglalagay rin kayo ng CRN number or SSS number ninyo. At kung okay na talaga yun na, i-click nyo na lang po itong proceed. At pagkatapos dito, may makikita kayong dalawang tanong na kailangan nyong sagutan. By the way guys, ang mga tanong na to, alam na alam nyo po ang mga sagot niyan. Dahil ginawa nyo po ito nung kumuha kayo ng SSS number or nag-set up kayo ng security questions sa inyong SSS online account. So make sure lang na tamang sagot yung ilalagay ninyo dito. So kagaya lang nito, in what town or city did you meet your partner or spouse? Then pangalawa, what is the first name of your childhood best friend? So kayo na bahalang sumagot guys kung ano yung tanong na nakalagay dyan. Dapat tamang sagot yung malalagay ninyo kasi personal questions naman yan at kayo naman mismo ang nag-set up niyan. So kagaya niyan, dev tutorial yung sagot ko. So depende pa rin yan guys kung ano yung nilagay ninyo. So kung okay na at sa tingin nyo tama naman yung sinagutin nyo, pwede nyo na pong i-click itong proceed. Pero kung ganito yung makikita nyo, your security questions or answer did not match the record. So ibig sabihin yan, may mali po sa nilagay ninyong sagot. So pwede nyo pong ulitin yan hanggang tumama yung sagot ninyo. Pero kung tama naman yung sagot na nilagay ninyo, mapupunta po kayo dito sa step 3. Ang paglalagay ng new password at confirm new password. So dito makikita nyo po yung user ID ninyo, then ilagay nyo na lang po yung password na gusto ninyo. Make sure lang na madaling matatandaan yung password na ilalagay ninyo. Dapat nasa 8 to 20 characters, tapos may number, may letra, maliit at malaki, tapos merong special characters, kagaya ng question mark, underscore, ganyan, kayo nang bahalang maglagay. So kung nagkulay blue na ito lahat dito, pwede na po kayong mag-proceed. So kung mali yung password na nilagay ninyo or may kulang, ganito po ang makikita. For example, ganyan, kulang ng special character. So ano-ano nga ba yung mga special character, kagaya ng mga underscore, number sign, at sign, yun po yung special character. Maglagay po kayo kahit isa. Pero kung ganito naman yung makikita ninyo, may dalawang check na dito sa new password at confirm new password. Ibig sabihin yan, tama na yung password na nilagay ninyo at magkatugma na. So pwede na po kayong mag-proceed, i-click nyo na lang po itong submit. At may makikita kayong ganito na sure ka na ba daw na palitan yung lumang password ninyo. Pero nakalimutan nyo na yung lumang password, kaya i-click na natin itong yes para makaproceed tayo. At kung okay na lahat, mapupunta na tayo dito sa step 4. So dito may makikita kayong your password has been updated successfully. So pwede nyo pong gamitin yun, mag-login na tayo, i-click lang po natin itong back to login. So dito ilagay nyo na lang po yung user ID ninyo at yung password ninyo. At kung okay na talaga nyo na, pwede nyo na pong i-click ang sign in. At may makikita po kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number ninyo. So i-click nyo na lang po itong get PIN. At mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng OTP. By the way guys, kung security questions yung ginamit niyo kasi wala na yung cellphone number ninyo, pwede pa rin kayong mag-login dito kahit wala ng OTP. May video na po akong ginawa kung paano mag-login kung nawala yung cellphone number ninyo. Pero kung meron naman yung cellphone number, ilagay nyo na lang po yung code na makukuha nyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong login. At may makikita kayong data privacy notice dito. So scroll down nyo na lang po yan. At dito sa pinakababa may makikita kayong I agree. I-click nyo na lang po yan. So ganun lang kadali at makakapasok na po kayo ulit sa inyong SSS online account. At pwede na kayong mag-loan dito. Pwede kayong mag-register ng bank account. At pwede kayong mag-apply ng mga kahit anong benefits na gusto ninyo. So may video po ako kung paano mag-apply ng salary loan, calamity loan, at kung ano-ano pang mga benefits na gusto ninyo.